Hinihikayat ng DOLE na magkaroon ng alternative work arrangements para sa mga empleyado sa gitna ng dambuhalang trapikong inaasahan habang kinukumpuni ang EDSA sa Hunyo. Pabor po kaya ang mga employer? Nakatutok si Joseph Morong. Isa sa mga pinakaaktibong lugar ang EDSA dahil sa dami ng negosyo dito. Sabi ng MMDA, sa mga mall pa lamang nasa halos 50 na ang nasa kahabaan ng EDSA. Dito rin dumaraan ang karamihan ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Si Rena, na taga Quezon City at sa Makati nagtatrabaho, araw-araw na nagmomotor sa EDSA papasok ng trabaho. At kapag umandar na ang EDSA rebuild sa June 13 at odd-even scheme na kaakibat nito, magbabago ang kanyang nakagawian kahit pa nga exempted ang mga motor sa odd-even scheme sa EDSA dahil inaasahan na niya ang siksikan doon. Alas 3 dapat prepared ka na para mag-start na yung biyahe. Dito sa kanto ng Ross Boulevard sa Maynila at EDSA ay nakapaskil na ang palaala ng pamahalaan tungkol sa gagawin na EDSA rebuilding. Base sa plano, ang unang babakbakin ay yung inner lane na dinadaanan ng EDSA busway. Pasay hanggang Guadalupe ang unang maapektuhan sa unang bugso ng pagkukumpuni. Pinulong ng DOLE, DOTR, MMDA at DPWH ang grupo ng mga employers at negosyo na maapektuhan ng EDSA rebuild. Ang mga hotel halimbawa, sang-ayon naman na kailangan gawin na ang EDSA pero maaring may mga maantala dyan mga hotel guests, pero ang mahalaga dito ay pag-usapan natin kung ano yung magiging timeline para makapagplano rin kami on our side. hinihikayat ng DOLE ang mga negosyo na kung kaya ay magkaroon ng mga alternative working arrangements tulad ng work from home para sa kanilang mga empleyado. Mutually beneficial po, hindi makakapinsala sa pagpapatuloy ng negosyo, pero matiyak din po na hindi rin mapipinsala ang ating mga manggagawa. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, baka hindi umubra sa lahat ang work from home. Marami sa kanila, wala na sila magagawa. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao nila mag-usap, diskartehan nila, kanya-kanya. Humihiling din ng ECOP ng insentibo para sa mga negosyong magkakaroon ng alternative working arrangements. Dati nang sinabi ng pamahalaan na sa Hulyo o Agosto pa inaasahan ang kasagsagan ng EDSA rebuild. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, titingnan din nila kung magiging epektibo ang odd-even scheme na gagamitin sa EDSA habang ginagawa ito. Dry run lang yung June 16. Dry run. Humingi tayo ng cooperation sa mga kababayan natin. Para sa ilang transport group, dapat daw ay tinapos muna ang EDSA rebuild bago ipinatupad ang NCAP para masigurong maayos ang daanan. Sabi ng ilang motorcycle rider, hirap ngayon ang mga nagmamaneho ng mga motorcycle taxi. Meron reklamo sa akin na, saan baka pwedeng pabilisan? Sabi ko, hindi tayo pwedeng dumaan sa bike lane kasi bawal. Ang problema pagka AI at NCAP ang uhuli dyan, malihis ka lang ng linya, huli ka na. Maganda ang layunin ng motorcycle lane. Ang problema, yung kalsada doon, bako-bako. Ayon sa MMDA, unli ang kuha ng CCTV ng NCAP o pwede magpatong-patong ang may tatalang paglabag sa mga paulit-ulit na lalabag sa traffic rules. Kung ikaw ay natsyempohan, isang stretch of the road that there is an NCAP, tuloy-tuloy yan. Kung iba't ibang violations, iba't ibang pitik din yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.